Mga kwentong pambata. Humihiling sa isang bituin. Kilalanin si Mr. Wish. Hindi siya isang tao. Hindi rin siya isang anghel. Kung ganun, ano siya? Si Mr. Wish ay isang wish delivery official. Isang nilalang na namumuno sa paghatid ng mga hiling ng mga tao na sinabi sa bulalakaw. Kamangha-mangha ang kanyang buhay at maganda ang kanyang trabaho. Ngunit kabaliktaran ang nararamdaman niya. Isang bulalakaw! Sana makauwi na pabalik ng bahay ang nawawala kong baka. Hello! Isang kahilingan para sa inyo, Mr. Wish. Moly! Wow! Sana magkaroon ako ng 1,000 para makabili ako ng bagong laro. Kahilingan para sa'yo! Wow! May 1,000! Yay! Hindi alam ni Mr. Wish, ngunit isang pambihirang pangyayari ang darating sa kanyang ordinaryong buhay at ang mga bagay ay magbabago sa madaling panahon. Ito si Wayne. At may problema si Wayne. Oh, malas naman. Hindi siya pinapaboran ng swerte. Hindi talaga. Wag! Masama yan, Kuting! Ang gaganda ng mga bulaklak! Oh, hindi! Takbo! Kita nyo? Palaging minamalas si Wayne. At kaya, naging mapag-isa siya. Walang kaibigan, walang buhay sa labas. Siya lang at ang kanyang mga video games. Ngayon, sa parehong lungsod, may nakatirang isang magandang dalaga na si Debra. At kung ang swerte ni Wayne ay sa hilaga, ang kanya naman ay sa timog. Wow! Ayan! Maliwanag at maaraw na ulit! Hindi ko siya maabot! Uy, bata! Akin na, tulungan kita! Wow! Oo. Si Debra at Wayne ay dalawang tao na magkasalungat sa kahit anong posibleng paraan. Ngunit may isang pagkakapareho. Isang malungkot na kawalan, ang kalungkutan ng totoong pag-ibig. Isang gabi, habang si Debra at Wayne ay nakatayo sa kanya-kanya nilang balkonahe, nakatingin sa mga bituin sa langit, isang bulalakaw ang pumukaw sa kanilang paningin. Pareho silang humiling dito. At lahat ay magiging maayos na sana kung hindi sila pareho ng hiniling na makahanap ng tunay na pag-ibig. Ha? Emergency! Emergency! Oo, sa nakalipas na ilang daang taon, hindi pa nangyari na may dalawang tao o mas marami pa na humiling ng parehong kahilingan sa iisang bulalakaw sa pareho ding oras. Kakaiba ang pangyayaring ito at nagsanhi ng pagkawala ng ningning ng isang bituin. At kung walang ningning ang isang bituin, hindi matutupad ni Mr. Wish ang kanilang mga kahilingan. Ngunit nasabi na ang mga hiling at kailangan nilang tuparin ito dahil iyon ang patakaran. At ngayon, kailangang gumawa ng paraan ni Mr. Wish para maresolba ito. Kung hindi, ay mawawalan siya ng trabaho. Ang bituin! Nawalan ito ng ningning. Kailangan kong ibalik ang liwanag nito at ibalik sa kalangitan. Pero kailangan ko munang tuparin ang mga kahilingan. Saka lamang muling mananatili ang bituin sa langit.
Pero ulit, ang walang ningning na bituin ay walang kapangyarihan. Oo, paano ko tutuparin ang mga hiling kung walang mahika? At sa sandaling yon, nakaisip ng ideya si Mr. Wish. Ngunit hindi ito madaling ideya. Kinakailangan niyang bumaba sa mundong ibabaw. Kailangan kong gamitin ang pagkakataong ito. Ito ang tanging paraan para matupad ang pareho nilang hiling at may balik ang bituin sa langit ay sa pamamagitan ng paghanay ng dalawang hiling. Tama! Dapat mahulog ang loob nila sa isa't isa. Haha! Napakadali lang! Mahal kong mundo, paparating na ako! Medyo masakit ang paglagpak na yon. Huh? Kawawang bituin. Huwag ka mag-alala. Sa oras na matupad ang kanilang mga kahilingan, babalik na muli ang iyong ningning at makakasama mo na uli ang mga kaibigan mo sa langit. Ngayon, Mr. Wayne at Miss Debra, nasaan kaya kayo, ha? Huli kayo! Ginawa ni Mr. Wish ang kanyang mga dapat gawin tungkol kay Wayne at Debra. Nagtatrabaho si Debra sa tindahan ng mga bulaklak at si Wayne naman ay dumadaan dito tuwing umaga. Ang dapat lamang gawin ni Mr. Wish ay mapagkilala ang dalawa at sigurado siyang mauhulog ang loob ng dalawa sa isa't isa. Lakas ng kumpiyansa, hindi ba? Dahil si Mr. Wish ay naniniwalang naglalapit ang magkasalungat. 9 sa 10 beses. At dahil sa bilang na yun, naghintay siya sa labas ng tindahan na malaki ang pag-asa. Ayan, papunta na siya. Oras na para gamitin ang bango ng mahika. Huh? Kumusta, sir? Gusto niyo po bang bumili ng mga bulaklak? Oo, iyan kayang pulang rosas. Sige. Ito na po, sir. Salamat. Sa sandaling hinawakan ni Wayne ang rosas, nalanta agad ang mga bulaklak. Oh, sabi ko na nga ba? Ay. Oy, wala lang yan. Kailangan lang diligan ng konti. Akin na muna. Sa sandaling hinawakan ni Debra, namulaklak muli ang mga ito. Heto na po. Nalanta ulit. Ibigay mo sa akin. Heto na po. Alam mo, hayaan mo na lang. Hindi ako karapat-dapat sa bulaklak. Malas lang talaga ako. Salamat na lang. Paalam. At kaya, matamlay na lumabas si Wayne sa tindahan. Pinagmasdan siya ni Mr. Wish na umalis at maging siya ay nalungkot. Siguro nga, hindi to kasing dali tulad ng akala ko. Yung susunod na plano naman. At kaya kinabukasan, nakaisip ng panibagong paraan si Mr. Wish. Ayan na siya. Ngayon, wala nang bulaklak na nakapaligid. Magtatagumpay na ito. 1, 2, 3. Ayan na! Oh, hi! Kumusta ka? Mabuti naman, salamat. Ikaw, kaya mo bang hawakan ng mahigpit ang tali niyan? Huwag kang mag-alala. Hindi naman siya nangangagat. Ni hindi nga siya tumatahol sa kahit sino. Oh, Tommy! Huwag! Bumalik ka! At kaya, sa mga sumunod na araw, iba-iba ang sinubukang paraan ni Mr. Wish. Siniguro niyang magkatabi sila sa bus. Pero sa oras na sumakay na si Wayne, nasisiraan na ito. Oh, malas ko naman. Sinubukan niyang mapagkita ang dalawa sa isang restaurant. Pero ulit, nauunahan si Wayne ng kanyang kamalasan. Oh, naku naman. Nakalipas ang 7 araw ng walang humpay na pagsubok, tuluyan ang sumuko si Mr. Wish. Dahil sa oras na hindi makabalik ang bituin sa langit sa umaga ng 8 araw, tuluyan ang mawawala ng lugar ito sa langit. At dahil dito, mawawalan din ng trabaho si Mr. Wish. Ito na yun, munting bituin.
patawarin mo ko kung hindi ko nagawang ibalik ang ningning mo. Sa tingin ko ito na ang pinakadulo para sa ating dalawa. Tumulo ang luha sa mga mata ni Mr. Wish habang nakatingala siya sa langit. Saan man roon, ay naroroon din ang kanyang opisina. Tiyak na mamimiss niya ito ng sobra. Naisip niya kung gaano kahalaga ang kanyang trabaho at kung gaano siya kaswerte na tuparin ang hiling ng mga tao. Ano? Isang bulalakaw? Napuno ng pag-asa ang mga mata ni Mr. Wish habang pinapanood ang bulalakaw sa kalangitan. At sa gabi ding yun, sa kauna-unahang pagkakataon sa kanyang buhay, ipinikit ni Mr. Wish ang kanyang mga mata at humiling sa bituin. Mahal na bituin, hinihiling ko sa iyo na mahanap ng munting bituin na ito ang kanyang tamang lugar pabalik sa kalangitan. At sa sandaling sinabi niya yon, "Oh, kumusta?" Hello? Hindi ko kasama ang alaga kong aso ngayon. Pwedeng tumbabi? Oo, sige lang. Hindi ba nakakatawa na lagi tayong nagkakabanggaan halos araw-araw? Oo, tingin ko nga. Ako nga pala si Debra. Natutuwa ako makilala ka sa wakas. Ako naman si Wayne. Nang magdampi ang kanilang mga kamay, may mahiwagang pangyayaring naganap. Ang swerte ni Debra at kamalasan ni Wayne ay nagkahalo at gumawa ng balanse sa isa't isa tulad ng nararapat. Oh, ang bituin! Nagsimula na ito ulit magningning. Pero paano? Ibig bang sabihin? Oh, kailangan ko ito makita ng personal. Pinagmasdan ni Mr. Wish si Debra at Wayne habang naglalakad sa daan na magkahawak ang mga kamay, tumatawa at naghahagikikan. Lumitaw ang isang maaliwalas na ngiti sa kanyang mukha. Nagawa natin, munting bituin! Nagawa natin! Ngayon tara, umuwi na tayo! At kaya, bumalik na si Mr. Wish sa kanyang opisina sa ulap. Masaya at natutuwa na nasolusyonan na niya ang problema. Nakabalik na rin ng bituin sa langit at nagpatuloy na muli sa pagtatrabaho si Mr. Wish ng buong sigla. At tungkol naman kay Wayne at Debra, natagpuan na nila ang tunay na pag-ibig sa isa't isa at ang kanilang bituin ay nakamasid sa kanila palagi. Masaya, nakangiti at nagniningning sa langit. Kaya, sa susunod na makakita ka ng bulalakaw at humiling ka rito, alam mong ginagawa ni Mr. Wish ang lahat para tuparin ito.